Hi guys! So, welcome to my live again. So, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Hindi ako nakapag-live kahapon dahil pagod ako. Dahil may pinagdaanan ako ng konti. Siyempre, lahat ng tao may pinagdaanan. So, ang usapan natin ngayon is paano makamove on. Paano nga ba makamove on? So, maraming ways para makamove on tayo. Siyempre, mahirap talaga mag-move on. Mabilis umibig, pero mahirap mag-move on. Mabilis ma-in love, pero mahirap mag-move on. Sa iba siguro, mabilis mag-move on, lalo na kung hindi naman ganong seryoso yung naging unang karelasyon nila, diba? So, depende yun. So, iba dyan nahihirapan mag-move on lalo kapag sobrang minahal mo yung tao. Yung binuhos mo lahat-lahat. Tapos halos wala ka nang itira sa sarili mo. As in, nagmahal ka ng sobra-sobra. Tapos napapaisip ka lahat naman ginawa mo. Pero parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Para may hinahanap pa rin sila. Or may ibang reason lang sila. Or siguro may mga mahal pa sila. So, maraming reason, no, para magkaroon ng isang breakup, ang isang relationship. Ay, nako. At to lang kahit ako, so, kahit maraming beses na naranasan ko yung move on na yan. Napakahirap. Siyempre, doon na yung hindi natin may iwasan yung umiyak tayo, siyempre. Lumuha. Sa part na yun talaga kasi nagmahal ka eh. Kaya lang yung iba, pag hindi kinakaya, sobrang sakit, gusto na magpamatay. Yung iba tinatakot yung relasyon nila, maglalaslas daw para hindi lang iwan. Which is wrong. Pero halos karamihan na experience yun. Kaya lang, yung paglalaslas hindi naman, siyempre minsan sugatan natin, tas hindi naman asin mamamatay ka naman agad, di ba? So, yung iba naman, sinusuntok yung pader, nagwawala, nag-aalak, lahat-lahat na lang ginagawa para lang makalimutan yung tao. So, sa mga iba dyan na nag-move on at nasasaktan, iyak nyo lang. Wala namang problema, umiyak ka lang. Basta kahit araw-araw kang umiyak, darating din naman yung araw na gigising ka na okay ka na. Yung parang unti-unting na naghihilap. Katulad na lang yan ng sugat. Pagka fresh pa yung sugat, masakit. Pero kapag naghihilom, mawawala din. Maliban na lang kung mayroong taong isang gagamot sa'yo. Kunwari yung iba para makabilis makamove on ang ginagawa na kumukuha sila ng panibagong pag-ibig. Yung problema lang, yung kukunin nilang panibagong pag-ibig, paano ba nila ma-assure kung yun ay hindi ba rin ba sila sasaktan? O baka dodoble lang yung sakit dahil pinatungan mo naman ng another na pag-ibig. Diba? So ano ba dapat? Diba? Dapat talaga kapag nasaktan ka, magpahinga ka muna. Mag-move on ka muna. Iyak mo muna. Tapos, saan ka ulit papasok ng panibagong relationship? Tapos iisipin mo lang yung Kaya lang minsan di ba maiwasan yung gano'n eh. Kasi minsan iba gusto mo na lang gusto ko na mawala agad tong masakit na to. Gusto ko na agad may love. Gusto ko na may balance sa iba agad yung nararamdaman ko. No? Para kailangan magmahal ako ulit. Gano'n yung iba eh, para takpan yung sakit. Kailangan magmahal ulit. Which is wrong naman talaga yun. Kaya lang, nagagawa natin yun dahil hindi natin kaya. Lalo na kapag may trabaho tayo. Tapos, naaapektuhan yung trabaho natin. Mali-mali. Maraming mali. Kaya yung iba, napipilitan ulit pumasok agad sa isang relationship. Pero, ganun talaga eh. Iba naman yung tao eh. I-respect na lang natin kung ano yung decision nila. Kung gusto nila magmahal ulit. Parang lang, asahan mo kapag papasok ka sa isang relationship na naman, baka masaktan ka ulit at baka mas malala pa itong relasyon mo. At lagi mong iisipin kapag ka na pumapasok ka ulit sa isang relationship,
dadaanan mo na naman ulit yung kung ano yung pinadaanan mo nung nauna. Yung magkakaroon ulit kayo ng hindi pagkakaintindihan, mag-aaway. Ulit-ulit yan. Hindi yan mabaho. Kahit sino pang makarelasyon mo, meron darating talaga na problema sa inyo. Sa una kasi masaya talaga, happy. Pero meron talagang darating na problema sa buhay nyo. No? Hindi palaging happy. Ang mahirap lang, yung iba, mas matindi lang yung pagsubok. Na hindi alam kung makakasurvive. Iba naman, onti lang yung pagsubok. Iba naman, swerte. Kasi, okay na agad yung buhay nila. No? So, yun, ang pinakamahirap minsan is yung status ng life. Lalo kapag yung karelasyon mo is gusto ng mas magandang buhay, tapos ang kaya mo lang ibigay is yun lang. Merap din kalaban yun. Diba? So, sa mga nag-move on dyan, be strong lang. Malalagpasan. Isipin nyo na lang kung nakaya nyo nung una na nasaktan kayo, iniwan kayo ng dati mong mahal, makakayanin mo ulit ngayon. So, kung nakaya mo noon, makakayanan mo ulit ngayon. Ganun talaga yung buhay natin. Nahirap mahanap yung totoong pag-ibig. Minsan kasi kung sino pa yung totoong taong nagmamahal, sila pa yung niloloko, sila pa yung hindi pinapahalagahan. Yung mga taong nagloloko, yun pa sila parang baliktad. Di ba yung pagtagpuin na lang yung taong parehong seryoso, parehong mahal nilang isa't isa? Bakit ganun yung pinatatagpo, yung hindi pa sila magkasalungat ba? Yung isa seryoso, tas yung isa mabilis lang. Kapag may mga tao kasi na mabilis magdesisyon, ayaw na agad ay kahit konting hirap lang ng relasyon, ayaw na agad. Parang ganun. Ang pinakamahirap din is yung hindi ka rin may paglaban ng taong mahal mo. Na mahirap yung parang yung isinisiksik mo na lang yung sarili mo sa isang tao. Minsan nakakapanghina kasi yung gusto mo siyang ipaglaban, pero hindi mo siya mapaglaban dahil hindi kanya pinaglalaban. Ang sarap 'di ba kung ipaglalaban mo siya tapos ipaglalaban ka rin niya. Kaya lang kung ikaw na lang yung lumalaban at saka hindi ka naman niya pinaglalaban, masakit kasi parang humihina ka. Parang ikaw na lang yung napupursige na maging okay yung relationship ninyo. So, baka may gusto kayong sabihin. Magsabi lang kayo. Ay. Yun nga guys. Sumababa na itong mga nasasabi ko. Basta sa mga broken hearted dyan. Parang ako ataw yung broken hearted. Sa mga broken hearted dyan, kaya natin to. Kayanin. Kasi at least isipin na lang na ginawa mo yung best mo dun sa taong mahal mo. Alam mo wala kang pagkukulang, alam mo binuhos mo din yung pagmamahal mo sa kanya, hindi ka lang napalagan. Yun lang, hindi niya na-appreciate yung ginawa mong effort. In ending, marirealize niya rin yun pagdating ng araw. Hindi man ngayon, marirealize niya rin yung sakripisyo na ginawa mo. Kapag nagmahal siya ulit ng iba, hindi lahat ng mga tao ay kaya magsakripisyo. No? Lagi niyong tatandaan yan. Hindi lahat ng mga tao kaya magsakripisyo. Kapag may isang taong nagsakripisyo sa'yo at nagtiis na kahit napakahirap mo nang intindihin, pahalagahan niyo yung taong yun. Huwag yung basta-basta pakawalan, lalo ito hindi naman kayo niloloko. Kung meron lang kayo di pagkakaintindihan, pakalmahin niyo lang. No? May tanong ako, kayong mga tomboy, ba't gusto ninyong may chat or add yung ex ninyo? Anong dahilan? Ano? May tanong ako, mga tomboy, ba't gusto pa ninyo mag-chat or i-add anong ex ninyo? Anong dahilan? Uy, hindi lang naman tomboy ha. Meron din naman mga babae. Sa totoo lang, about dun sa mga ex na yun, is pass naman talaga.
Meron kasi mga ex na hindi nakaka-move on. Kasi, iniwan ka nila na wala naman talaga kasalanan yung tao. Ngayon, yung pinili nilang tao, hindi naging okay. Kaya parang bumabalik sila. Ayun. Kaya kailangan, kapag nag-decision kayo, siguraduhin nyo. Kasi kung wala ang kasalanan yung tao, tapos iiwan nyo yung tao, tapos papasok kayo sa yung babalikan nyo yung dati, tapos balik naman, tapos guguluhin nyo na yun naman yung tao na tahimik na. Dahil nagsisisi ka kasi nga, tapos pinili mo yung nauna mong minahal, tapos binalikan mo, tapos ito iniwan mo. Ang gulo, no? Ako, sa totoo lang, hindi ko naman sila pina-add ng mga, ako lang, hindi ako ng mga ex ko. Sila yun ang add sa akin. Siguro dahil wala ako naging as in kasalanan talaga sa kanila. Para sa akin, ha. Kasi alam mo, ginawa ko yung best ko sa kanila eh. Siguro naiisip lang nila na naging mabuting tao to sa akin. Kaya inad nila ako. Kaya inaccept ko lang din naman. Kasi ako, kumbaga yung sakit, tapos na, nakamove on na ako. Parang gano'n lang naman yun. Pero hindi ibig sabihin na kahit magka-friend kayo or nag-usap kayo is may something pa rin. Kasi once na nakamove on na kasi yung tao, parang nakalimutan mo na rin yung feelings eh. No? Parang depende na lang siguro. Pero kung may bago ka kasi, doon nakatutok yung feelings mo sa bago eh. Yun ang mahal mo eh. Yung ex kasi, tapos na yun eh. Nakalimutan mo na yung feelings kasi nalagpasan mo na yung sakit nun. Parang nakalimutan mo na, parang ganun. Kung magkaroon man kayo ng communicate ulit, parang wala na. Parang as a friend na lang. Uy, kumusta? Parang ganun na lang. Siguro sa iba, may something pa. Yung sa iba, depende siguro. Kasi ako, pag nakamove on na ako, nakalimutan ko na rin yung feelings. Maliban na lang kung tatrabahuin ulit. Ganun eh. Wala naman masama mag-communication sa ex. Basta alam mo yung limitation mo. Kapag may bago ka, siguro makakaintindi naman yung ex mo na nakapokus ka na dito sa bago. Pero hindi mo sabihin nun na may nagbalikan na nangyari. Pwede mag-usapan nyo yung dati or manghingi sa'yo ng sorry. May mga ganun kasi, mga case na naghingi sila ng sorry sa'yo kasi may nagawa sila noon na hindi na ipaliwanag sa'yo. Okay lang yun. Ano ang problema dun? As long na alam mo naman sarili mo, X is X, present is present. You know your limitation. Ikaw naman na girl na latest na pinaka-present, sana kung kikwento sa'yo ng boyfriend mo, huwag ka masyado agad-agad selos. Kasi malay mo, nag-usap lang naman dahil nga may hindi naman ibig sabihin yun na may balikan, di ba? Hindi lahat, depende lang sa pag-uusap niyo. As long nararamdaman mo naman na ikaw talaga yung mahal at wala namang iba. Di ba? Tsaka yung, naman, yung partner mo na sinasabi mo na lesbian, pwede naman sabihin dun sa ex na, pwede, stop mo na ako, i-communicate kasi nakafocus na ako dito sa bago ko. Pero wag mo naman bastusin yung ex mo. Kasi ex na yung partner niyo ng life mo eh. Na lang yun. Kailangan minsan tiwala lang talaga sa partner mo. Hindi mo sabihin yun naman nag-communicate, nag-add lang na friend mo lang sa Facebook is may nabalikan na. Siyempre may pinagsamahan din naman sila. Or may okay lang din naman yun. Basta as long na nakikita mo naman, nararamdaman mo na yung girlfriend mo or boyfriend mo is ikaw yung priority, ikaw yung wala naman nagbago sa kanya. Walang problema doon. Kasi mahirap na masyadong sinasakal ng tao.
O ano pang ano mo? Okay na ba doon? Cynthia Sinoy? Yung tanong ko. So, walang problema doon. Magtiwala ka lang sa jowa mo, no? Kung wala naman nagbago sa kanya, kahit kachat niya pa yung ex niya, kahit nag-reply pa yun, kung walang nagbago sa kanya, ikaw ang mahal. Huwag kang mag-overthink. Sasakit ang ulo mo. No? Lalo na't kung ano naman. Malay mo, kinumusta lang. Wala na masama doon kumustahin. No? Masaya ako. Bakit ba? Diba? Kasi wala ka ba kita pagbabago sa partner mo, huwag ka masyadong mag-overthink. Kasi pinaparamdam lang sa'yo na ikaw yung priority ka pa rin, mahal ka pa rin, lagi ka pa rin nag-I love you sa'yo. Nasa inyo naman yung tiwala lang. Ex is ex, pwede man maging friend, pero hindi dapat yung sobrang friend na friend. Pwede kumustahin, pero huwag naman yung kagaya ng dati, ano. Baka mamaya ma-develop ulit, di ba? So, ano pa guys? Baka may gusto ka pa yung tanong. At mga 30 minutes lang tong live ko dahil ito lang kaya lang nagla-live ako. Hindi na ako makapag-reels kasi na-violate ako sa reels ko. Na unoriginal ako sa reels. Nakakainis. So, ayun, alam nyo, sa mga content creator na kagaya ko, na mga maliliit pa lang, hindi pa tayo masyadong malaki. Sa to lang, masarap yung magkaroon ng million views, no? Million views kasi mas maraming magpa-follow sa'yo. So, hindi mo na kailangan yung mga ganyan-ganyan na katulad ng iba na, follow to follow na, parang nakakapagod yung gano'n na follow to follow na yan. Ewan ko lang sa iba, gano'n eh. Kaya lang, parang hirap. Mas okay tuloy, mas magtiyaga ka lang, magsipag ka lang sa pag-post ng post. Kung gustong magkaroon ng sideline or magkaroon ng pera, alam nyo, pagtiyagaan nyo lang yung pag-release, paggagawa ng mga content. Tapos pag na-monetize kayo, kikita kayo, kay promise. Ito malaking tulong sa akin to, yung pagiging vlogger ko ngayon kasi nakakasahod ako. Buwan-buwan. Kaya lang, medyo na ako ngayon kasi nagkaroon ako ng original. Kasi akala ko okay lang yun. Yung pala hindi. Pero at least na-try ko. Pero sana maging okay din pagdating ng araw yung reels ko. Para ganahan ulit ako. Kaya sinatamad ako masyadong mag-reels. Pero kailangan ituloy-tuloy ko kasi yung pag-reels kasi marami ang mas makakita kumpara dito sa dito sa pinaka long video stream. Tapos sa live may kita din, pero sa bonuses siya. Nawala tuloy yung ko. Pero okay lang. Sabi nga nila, pag na-fail ka, tuloy-tuloy ka. Ganon din naman sa ibang content creator. Kaya guys, kung magko-content creator kayo, mas maganda na sarili nyo talaga. Hindi talaga. Kung mag-viral man kayo, dapat sarili nyo. Walang magreklamo. Mag-viral kayo pag ibang mamaya abot na ng 2 million. Pero malaking tulong din sa akin yung nakaraan na naka-million views ako dun sa mga pogi na tomboy. Nakadahatak ako ng maraming followers. Pero, lang, kapalit nun, yun lang yung ads ko sa reels na wala. Kaya kung ako sa inyo, mag-original content na lang talaga kayo. Mag-viral man, at least walang magreklamo, di ba? Walang magre-report. Kahit nga lang picture pwede ka rin original Pero depende siguro, i-re-edit mo lang. Agaya ng ibang mga content creator. So ngayon, nagtsatsaga muna ako mag-live. At dahil mayroon din naman kita ang pagla-live. Kahit paano, okay lang yung kahit maliit, at least mayroon, di ba? Dagdag extra income din. So yan guys, ang masabi ko lang din guys, kapag gaya ako, kapag nagmahal din ako, sobra-sobra din. Halos wala din ako titira sa sarili ko. Kaya sinasabi ko rin sa inyo, magtira din kayo sa sarili niyo. No? Kasi, wala Pero at least, wala naman akong pinagsisihan na ginawa ko din yung best ko. Para pag ating ng panahon, hindi ako magsisisi na ginawa ko yung best ko dun sa taong mahal ko. At least, kung meron man, siya yung magsisi kasi binitawan niya ako na wala naman akong naging kasalanan talaga sa kanya.
no? Ayan, baka may pahabol pa dyan. Haggard ba tayo? Baka may tatanong. I-block mo, na-block nga eh. Sa bagay. Oo naman talaga, kasama yun. Block, unblock, block, unblock, block, unblock. Sa relationship, kasama yung unblock, unblock. Minsan nga di mabilang na hiwalay, di ba? Hanggang sa mapapagod din kayo dahil sa sobrang toxic na paulit-ulit na lang. Part yun ng block, unblock. Ano kaya yung panahon na wala pang cellphone, no? Tapos, naisip ko tuloy nung stay single para walang stress. Siguro pag nakaka-move on na, tapos wala ka na, nasanay ka na ikaw lang, siguro wala nang stress. Pero kapag ka nag-move on ka pa lang, may stress pa siyempre. Siyempre, dito pa sa part na nasasaktan ka pa, naiiyak ka pa, nalulungkot ka pa, nanghihinayang ka pa sa memories nyo. Nanghihinayang ka kasi dami nyong pangarap na gusto mong matupad. Akala mo siya na yung huli, pero hindi pala, di ba? Dahil isa rin pala siya sa mga tulad ng mga dati mo na sinaktan ka lang din. Oo nga, love letter. Naabutan ko rin yung love letter na yun. Alam mo yung naabutan ko yung yung dyaryo. Alam yung dyaryo na yung nagpapadalahan ng sulat. Tapos may address doon. Na-try ko yun. Tapos ginaya kasi yung classmate ko. Dear, ganito ganyan. Nagpakilala ka. Tapos i-send mo lang doon yung address. Meron yan doon sa mga dyaryo eh. Yung wanted. Hindi ko alam kung nakalimutan nun. Basta parang wanted lang ganun. Yung love letter. Masipag din ako gumawa ng love letter nun eh. Nilalagyan ko pa nga ng roses eh. Kunwari, ang gagawa ka ng sulat, tapos dun sa love letter, papapalagay mo pa ng pabango. Kasi nilagay nun. Nung wala pang cellphone. Tapos yun yung ibibigay mo sa jowa. Ngayon, wala. Puro na lang sa chat na eh. Chat text. Pabilis na ngayon magka-jowa. Dahil sa FB pa lang, marami ka nang mahagilap. Parang hindi na nga pahirapan ngayon manligaw eh. Text mo na lang. Di gaya nung pen pal. Tama yung pen pal. Naranasan ko yung pen pal na yun. Masaya din yung pimpal na yun. Pero meron din pimpal sa ibang bansa. Nakatry din ako niyan. Malaman mo naman kapag hindi natanggap nung receiver, bibabalik sa iyo yung sulat. Pero pag natanggap niya, mag-reply siya sa iyo. Dun sa pimpal na yun. Nakaka-excitement din yung ganun. Kasi sa school namin yung tinitingnan ko. Uy, baka may nag-reply na yung pimpal. Yung smile before you open. Ito yun, yung smile before you open. Nalagyan mo ng smile. Agoy, Diyos ko. Yes, totoo yun. Mabilis makahanap ng bago, pero mahirap makahanap ng totoo. Totoo yun, sobra. Ang hirap makahanap. Alam niyo, bibihira lang yung taong sabihin natin, sa dinami-dami ng tao, bibira ka makahanap ng isang taong mag-i-stay sa'yo na kahit napakagulo mo ng tao, kahit hindi ka na kamahal-mahal, hindi ka na nakakaintindi, bibira ka makahanap ng taong mag-i-stay sa'yo ng sobrang tagal. Mahirap. Kaya pagka mayroon talagang isang tao dumating sa'yo na sobrang mahal na mahal ka, kahit nasasaktan na siya, masigit na yung nasasaktan siya, pero nag-i-stay pa rin siya sa'yo. Huwag mo yung pakawalan. Hindi, mahirapan ka na makahanap ng ganun ulit. Lalo na kung sobrang tagal nyo. Kasi, pwede yung susunod mo, akala mo matatagal din kayo. Hindi.
kunwari may nagtagal sa'yo, umabot ng taon, 8 years, 10 years, huwag mo na yung pakawalan. Alam bakit? Kasi marami na kayong pinagdaanan eh. Kasi kapag may panibago ka naman, mahirapan ka, baka mamaya buwan-buwan, isang buwan, sa mga 2 months, 3 months, ganun lang, months lang. Mahirap makahanap ng pang long-term relationship. Kaya kung ako bibigyan ulit ng long-term relationship, siguro iingatan ko na talaga yun. Kaya lang, yung akala ko na pang long-term, biglang nagbabago. Yun. Ako nga, mayroon din ako pinaka long term, yung 8 years ko. Alam mo, gustong bumalik din nun sa akin. Kaya lang, pag naalala ko lang kasi yung paano nagkahiwalay kami at may kasi na kinasama siya lalaki, doon lang din talaga ako parang na-disappoint. Kasi wala naman akong ginawang masama dun, bata pa ako dun. Ginawa ko rin yung best ko dun sa taong yun. Nakakapanghinayang, pero pwede siyang ibalik. Pwede siyang ibalik. Kasi bumalik siya, parang nanghihingi siya ng tawad sa akin sa ginawa niya sa akin. Kumbaga ako rin naman ang kauna-unahang minahal niya. Kumbaga siya rin yung parang pinaka first love ko, parang ganon. Pinaka first love, pinaka mahabang relationship, pinaka mahabang naka-live-in ko, pinaka last, ganon. So, nakapanghinayang yung relationship din na yun. Tutusin, pwede kong buuin ulit siya kung gustuhin ko. Kaya lang, andito ako sa point na ayoko muna. Kasi, napagod ako eh. Natakot. Pagod at takot na ulit na magmahal. Kaya dapat, kapag kami nagmahal kasi sa inyo, dapat talaga pahalagahan niyo. Ang hirap man kasi minsan kasi ibang tao nangako, oo, hindi kita sasaktan na may mga pangako. Kala niyo tomboy lang ang nagsasabi ng ganun. Mga babae marami nangako na hindi tayo iwan, hindi tayo pagpapalit. Meron din babae, hindi naman lahat tomboy, hindi man lang pero hindi ka naman kayang panindigan, no? Mga tao hindi kayang panindigan kapag oras ng taghirap, oras na walang-wala ka, doon kayo iwan pa. Di ba dapat kung kailan na walang-wala kayo, kailan nasa hirap kayo, nasa hirap na sitwasyon, dapat hindi mo iiwan, di ba? Pero iniwan mo kasi nandun kayo sa hirap sitwasyon. Tapos kung kailan maganda na yung buhay mo, maayos yung buhay, saka sila babalik. Ano yun, di ba? Parang nakakaano naman. Parang iyak ka na dyan na ingat, musta mo na lang ako dyan sa bonnet mo. Bakit? Di, yan lang kasi yung bonnet ko. Kasi magulo yung buhok ko ngayon. Kaya nabubonnet ako. Golden heart ha. Sigurado bang gold yung heart mo? Hindi pula. Hindi ako iyak. Ano ka ba? Ganun lang talagang magsalita kasi kailangan mahina lang yung boses ko kasi alam nyo na, meron sa labas. Ako nga mo, nakikinig. Baka nakikinig. Hindi man makaintindihan niya. Chinese naman. Hininaan ko na nga lang yung boses ko. So yun, ano bang pag-usapan pa natin? Baka meron pang pahabol dyan. Before may 5 minutes para medyo mahaba-haba. So yun guys, meron din akong YouTube. Yung YouTube ko medyo kalumaan na rin siya kasi marami siyang noon ko pa ng mga video. Hindi ko lang masyado kasi tinamad na ako sa pag-YouTube kasi tumas kasi yung pangailangan ni YouTube eh. Na yung kailangan 3 million views sa short video. Grabe naman. Kung alam ko lang talaga dito na malakas kumita dito sa Facebook, dito na ako nag-focus eh, noon una pa. Dito na ako nagsipag-sipag. Noon pa yun eh, di ko lang maano. Ngayon, lang, dito na ako kusun sa YouTube.
malaki din ang kumita sa YouTube do. Kaya lang, ngayon parang pahirapan na eh. Hindi na okay. Mas mabilis dito kumita sa Facebook. Kaya mas okay ako dito sa Facebook. Kaya kayo, mga pagtyagaan nyo rin. Kung ano lang, iba nga kung ano lang ginagawa eh. Tingnan nyo ako, lagi na lang ako nagla-live. Pero pag-ibig. Pero yung pag-ibig ko, hindi rin naman okay. Taga-HK ka rin pala. Oo, maliit talaga. Yung kwarto ko nga, buti nga may sarili akong kwarto eh. Tapos, kaya lang yung higaan ko, parang cabinet. Ito ba yung karang cabinet? Tingnan nyo naman, andyan ako sa loob na yan. Natutulog. Parang cabinet. Marang ako may ataul. Pero sabi nila, mas swerte na ro ako dyan. Kumpara naman daw sa iba. Pero okay na, basta importante sa akin, may privacy ako sa gabi. Yung may sariling pintuan, tsaka may sarili akong CR. Kasi yung iba, walang sariling CR. Ang hirap pag wala kang sariling CR, nagagagipagawan. Pero malabo to kasi sobrang arte ng amo ko. Sobrang arte. Hindi, ang sa kanila ay sa kanila. May sa privacy. Di nga dapat golden, dapat nga stone heart. Ako din, gusto ko din mga stone heart kasi masyado akong malambot din yung puso ko eh. Pero doon sa Saudi, na nagtrabaho ko sa Saudi, luwag-luwag ng kwarto ko. Mas masarap ang kwarto sa Saudi kasi may sarili akong aircon dito. Hindi akong pinapayaram ng aircon. Nung nakaraan, noon, pinapayaram nilang akong parang blower na aircon. Ngayon wala, electric fan lang. Buti na lang nakayanan ko naman. Pero malapit na rin magtaglamig. Pag taglamig dito sa HK, grabe. As in, dubli-dubli na yung suot namin kahit pantulog. Yung medyas ko, dala-dalawa na. Minsan yung kumot ko, tatlo na. Tapos yung pati sobrang lamig. Ilang buwan to na sobrang lamig din. Malapit na magtaglamig dito. Magsusot na naman kami na parang kala mo nasa Amerika. Pero walang snow. Malamig lang. Wala siyang snow. Pero sana kung may snow, no? Kaya lang ang problema naman kapag taglamig, yung mga amo, doble-doble ang suot. Marami na naman, labahin. Doble-doble. Yung makakapal na naman yung lalabahin ko naman. Pero naman, automatic naman. Automatic naman dito yung washing. Walang problema. Kaya lang, mahirap matuyo. Alam niyo kung bakit? Dahil sa liit ng space dito, walang sampayan na maganda. Maliit lang din ang sampayan, kaya ang hirap magpatuyo dito. Yan naman ang problema ko na naman pala. Pagdating ng taglamig, mahirap magpatuyo. Tapos, pag natambakan na, hindi pa natutuyo, magagalit na naman yung amo. Mga saltik pa naman to. Mga matanda dito, mga saltik. Mahirapan mo intindihin ugali. Swerte-swertihan. Pero pagtsaga na lang kasi malapit na rin naman ako matapos ang kontrata ko dito. Oo nga, nag-humidify pero hindi naman palaging pinapagamit. Hindi ko pwede basta-basta gamitin kung hindi nila sinasabi. Iba ugal ng amo ko dito. Kahit nga lang rep nila, hindi ko pwedeng gamitin, hindi ako pwedeng maglagay. Napakamaselan, sobrang arte. Kaya, mahirap talaga mag-abroad. Parang feeling ko, pag abroad ako ng abroad, wala akong mag-live forever. Nakakamiss talaga yung nasa Pinas ka, tapos may kasama ka. Yung, kahit simple lang, kahit hindi ganong mayaman, or hindi masyado nakukuha mo yung bili mo, pero pag may kasama kang taong mahal mo, tapos kumpleto lang kayo, masaya. Kahit simple lang. Tapos masaya lang yung pagsasama nyo.
Hindi naman kailangan sobrang ano nyo, basta masaya lang kayo magkakasama, basta nakakain lang kayo. Paano na nasusuportahan lang yung pangailangan nyo sa isa't isa, di ba? Nakakamiss yung ganun. Pero matatagal pa siguro mangyari yun. Pag matanda-tanda na, no? Pag magkaroon ka ng live-in, gano'n. Live-in lang naman tawag sa asawa sa tulad natin tomboy, pero di man asawa talaga, si mang kasal. Live-in lang. Huwag daw tawaging asawa. Ayan, malapit na tayo matapos. Malala ba kayo sasabihin? Manonood na lang kayo sa akin. Marami na ako nasabi. Sige, hindi bali, may bukas pa naman. Mga ganitong oras lang din. Kasi, depende sa mood. Ngayon, pilitan lang talaga ako. May kasal man dito sa HK. Wah, kahit may kasal dito sa HK, wala naman jowa. Tsaka, wala akong jowa dito. Wala naman akong jowa single. Single tayo ngayon. Tsaka ayoko magkasal-kasal muna ngayon. Diyos ko, wala pa nga akong, gusto ko muna mag-settle muna ng mga ko yung sa Pinas. Gusto ko muna maayos lahat bago yung asawa, kasal. Gusto ko yung deserve na tao. Kailangan di naman minamadali yung pagkakasal. Kailangan mga taon muna para pagka mahaba na yung relationship nyo, mas masarap yung pag-ikakasal kayo, may sasabihin ka sa kanya na magandang mga words. Yun, makikita mo yung masabi mo sa kanya mga struggle natin, yung alam mo yung mga ganong gusto yung napapanood ko. Kailangan make it plan muna. Unahin muna yung future. I mean, maayos muna, may sariling bahay, may sariling lupa, may sasakyan, may sariling negosyo. Yung ganun muna, tapos ang ending, kasal. Tapos saka na pag-isipan kung mag-aampon, or kung may pera kayo, mag-IVF. Tapos yun na, parang ending, parang happy family na. Ganun lang yung, simple lang. Gusto kong mangyari. Ganun lang din, parang gusto kong mangyari. Yung umalis ka, yupa. Pero nung andito ka na, hiniwalayan ka na. True yan, Analo. True. Relate much. Grabe na. Yung depende naman yun, kaya lang, ewan ko. Maraming pagsubok hindi kinaya. Parang may nakita ko ditong foreigner. Nanonood. Ay, ambot, iyak ka na dyan, night. Sige na, matulog ka na. Good night din sa inyo. Good night din, guys. Salamat sa panonood sa live ko. At, manood lang kayo na manood. Marami tayong pag-uusapan pa. So, ngayon, yun yung naging takal natin. Bukas iba naman ulit. Thank you for watching. At saka, kung may mga problema din kayo, kahit may pinagdaanan ako, kung may problema